What's up mga Kawal TV? Another day, another spear fishing day. Kitara, samahan niyo ko sa panibagong aksyon ng tukbakan at antingan ng pangulam. Ngayon, ganun pa rin, spear fishing, walang pinagbago. Kaya let's go! At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell for awesome new video. At paki-like and share and follow lang din sa Facebook account, Glenla, Brian, and Walker Ento. Let's go! At dito, first shot natin isang needlefish or isang balo or anti-zero. So tirahin natin, pandagdag ulam na rin to. So baga, pagsabaw, o di kaya pinirito. Kaya let's go! At yung nga pala sa araw na to, meron tayong hindi inaasahang pangyayari. Yung shotgun natin o yung spear gun natin na gamit ng ating kapatid ay nawala. So kung sino man ang makakita sa atin sa area dito malapit sa Molboal, baka naman pakisuyo na lang, magbibigay tayo ng konting kasiyahan or konting reward para sa kung sino mang makakita o makapagsauli ng spear gun natin. So napakasayang. At tips din pala sa mga breakaway setup na pana natin, ugaliin na ilagay sa kilikili o ipitin sa kilikili o di kaya ipasok yung rubber natin sa ating kamay pag nakakatira tayo ng isda, kasi yun yung dahilan na nawala yung spear gun ko. Nakalimutan ng aking kapatid na ipasok sa kanyang kilikili or di kaya ipasok yung rubber sa kamay niya nung nakatira siya ng isang isda. So yun. At dito nag-drop tayo. So may nakita tayong isang GT, kaya tinira ko na lang pamasahe pabalik itaas kasi matagal din tayo sa ilalim at walang isda kahit isa, kaya ito na lang yung tinira natin, pangdagdag, pangulam or pangprito na din. Buhag pamilite, may plite. Bingaw. At dito habang nasa ilalim tayo, nung pagtingin ko sa ibabaw, may naispatan tayong isang malaking needlefish or balo, kaya tinira ko. Kaso hindi tinamaan, napakasayang, napaka-decent or good size or super good size sana. So kaya pag ganun, move on na lang at hanap ng panibagong isda. Kaya dito nag-drop tayo or nag-deep dive tayo sa malalim na part. So dito nag-drop tayo maybe around 15 or 16 meters deep lang. So dito nag-check tayo bago tayo mag-drop, or I mean habang nagda-drop tayo, check natin yung paligid, left, right, sa harap, at pag may nahanap tayo isang magandang pwesto or spot na pwede tayo makadapa, dun tayo. So dito tignan natin yung clip kasi dito tayo nakakuha ng isang aluman or one spotted ni snapper. Kaya check natin yung clip and let's go. So dito sobrang dami pala nila sa ilalim, kaya kumuha na tayo ng isa at yun, tinamaan. Pagka ganito, make sure na yung line natin is palaging secured, since the drill type yung spear gun natin or your down pistol. So napaka okay lang kasi pag medyo malakas yung isda, siguradong makukuha natin yan kasi nagre-reel lang din yung line natin sa baba. So yun, pagka retrieve natin sa aluman, hindi na tayo bumalik sa malalim na part, nag shallow water hunting tayo. Dito may nakitan tayo isang mullet fish or isang banak, kaya tinira ko na kaagad. Kaso nung pagkatira natin, ayun, nakawala na naman. Ito talagang pinakamalas na araw sa buhay ko kasi sobrang dami ng isda na halos hindi nakuha, natamaan pero hindi nakuha, at tsaka nawala pa yung barrel natin. So dito check natin yung clip ni John Spen kasi parang siniswerte si John Spen ngayon, at yun, tinamaan niya isang shark mackerel or isang ansuan. So dito nga pala hindi na nakapag-focus ng pamamana si John Spen kasi si John Spen at yung kapatid ko ay sobrang lapit lang. Pagka alam or pag nung nalaman ni John Spen na yung barrel natin is nawala, doon na
parang hindi na nakapag-focus sa pamana si John Spen at tinulungan niya maghanap sa barrel. So ayun, sobrang tagal nilang naghanap at hindi talaga nahanap. At yun, ako pa na nandun na ako sa gilid at nag-aalala na ako sa kanila kasi supposedly nakauwi na din sila or nandun na sila sa spot kung saan kami magkikita-kita at maglilinis ng aming isda. So yun, natapos ko na yung malinisan yung mga isda natin at hindi pa talaga sila nakarating o nakauwi. Kaya yun, sobrang yung experience ng ganun, yung kaibigan o yung mga kapitbahay kaspero mo nakasama pag hindi pa nakaahon, sobra talaga yung pag-aalala natin pag ganyan. So buti na lang, baril lang yung nawala, okay lang yun. Kahit na sayang or nanghihinayang tayo, okay lang yun. At least alam natin na yung kaibigan or yung ka-dive buddy natin is safe. So goods na yun, okay na okay. So dito sa drop na to, si John Spen may nakita ang isang kitong or rabbit fish, kaya ginawa niya na fish calling. Main technique or main goal ni John Spen is makuha yung rabbit fish gamit yung technique na fish calling. At yun, tinamaan na nga. And then luckily, na double shot pa ni John Spen. May isang rabbit fish or kitong at meron din siyang isang sturgeon fish or isang mungit. So yun, grabe yung swerte ni John Spen dito. Kaya check natin yung clip and let's go! At syempre, bago magtapos yung video natin or spear fishing today, gusto ko lang or nais ko lang magpasalamat sa mga solid supporters natin dyan at mga kaibigan natin. Kasi kung wala kayo, wala din ako dito. At shoutout kay Bren Amigable, shoutout sa iyo Master, solid talaga. Kay Giovanni Gantalaw, shoutout sa iyo Master. Kay Jen Russell Utud, shoutout sa iyo Master. Kay Sid Baron Balabagan from Lanao del Norte, shoutout sa iyo Master. Kay Batuktoy Abinido, shoutout sa iyo at salamat, at mag-iingat tayo palagi sa ating spear fishing. So solid na solid, salamat talaga. At syempre hindi magtatapos din yung spear fishing natin kung walang kainan. So yun, yung kuha natin, pinirito tsaka sinigang. At syempre hindi mawawala din yung pangtulak or pangpagana sa pagkain, yun yung ginamos. So napaka-solid, sobrang sarap ng sabaw. Kahit medyo mapait-pait kasi yung spear gun natin nawala, pero okay lang kasi palagi tayo blessed. Kaya see you for the next vlog natin sa spear fishing at salamat sa panonood and let's go!